Hello guys! Ako si Kuya Gesmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo. Itong bago release ng ITEL, ito ang RS4. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, specs, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Sa harap ng box, meron niyang magnet kaya parang makunat. So, laksan mo lang yung pagbukas. Sa loob, itong warranty card. Freebie na jelly case. Ganito ang itsura pag nakasuot. Ang con sa may camera modules halos level lang ng case kaya ingat na lang pag ilalapag-lapag. Sa pinakaloob ng box, SIM ejector. Itong sync cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick. Entry level lang ito pero ang pros, 45 watts na ang linagay dito tapos meron pa itong bypass charging. So nag-charging speed test ako dito, nag-start ako sa standard na 20%, na full ito ng 52 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na black. Available din ito sa ibang colors. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design brass texture. Ako mas bet ko yung ganito kaysa sa plain lang na glossy. Ganito naman ang appearance sa outdoor. Yung camera modules, nahahawig ito sa Honor X9B. Next, boot on na natin. Isang napansin ko, meron niya nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa screen. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size ito ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display. Ang pros, punch hole display na ang linagay dito. Syempre, ang cons, HD Plus nga lang. Sa screen, makakapili ka sa 60, 90 at 120 Hz. Or pwede rin naman auto switch. Itong screen, pag sa outdoor, pag nasa 50% brightness, medyo malabo. Kaya taasan natin sa full para makita na maayos dito sa screen. Isang napansin ko agad dito, medyo makapal sa bezels, tapos sa screen medyo makipot, pero not bad naman, napansin ko lang. Balik tayo sa specs. Sa Widevine sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L1 Full HD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin natin sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz na Wi-Fi, naka-Android 13 na full version. Supported din ito ng NFC, hindi nga lang supported ng eSIM or embedded SIM. Sa selfie camera naman ay 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito yung sample ng picture, so meron tayo dito sa daylight at low light. Meron itong dalawang variant, yung 8128 na ngayon, for sale ito na 6,199 pesos. Pero ang alam ko, ang SRP nito talaga ay 6,499 pesos. 12,256 sa SRP na 7,499 pesos. Pero ngayon, nakasale ito na 7,199 pesos sa ITEL official store. Meron din itong memory extension na ang pros, yung flash memory nito guys ay UFS. Itong ITEL RS4, ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1080p. Di ko na sinama yung ibang camera kasi para sa akin yung AUX at AI lens ay decoration lang yan. Check naman natin ano yung mga features or category ng camera. Ito naman yung sample ng pictures. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. So video settings ang meron dito ay 720, 1080 at 2K resolution. Sa 1080p lang meron 60 FPS, yung iba ay 30 FPS lang talaga. Nag-check din ako ng video stabilization, ang pros meron dito guys.
Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 10 times. Dagdag details ko lang. Sa right side, nandito itong volume rocker, sa baba yung power button / on-off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Sa left side naman ay yung para sa SIM tray. Ito ay triple card slot. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas yung pangalawang speaker, so dual speakers ang meron tayo dito. Ito ang tunog ng speakers. Napansin ko maganda ang quality nito, balance yung bass at treble. Ang chipset nito ay Helio G99 na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, brief ko na lang para hindi sobrang mahaba. Pero meron akong full video ng game test, linagay ko sa link sa comment section. So nag-start ako sa battery na 76% at nag-check din ako ng phone temperature bago ang game. After ng game test mamaya, check ulit natin ilang percent ang natira sa battery at phone temperature kung malakas bang uminit. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na itetest natin. Result guys, playable ito sa mga game apps na itinest natin. So after 51 minutes ng paglalaro, nabawasan yung battery na 9%, sa init naman tumaas ito ng 38.3%. Expected ko naman kasi nga mainit din yung panahon. Conclusion, sa akin guys, based sa presyo at specs, sulit naman yung ganitong offer ng Itel. Kasi 12GB RAM, Helio G99, 45 watts, meron pa itong bypass charging at decent camera. Lahat ng ito hindi sa sobrang mahal na presyo. Kudos sa Itel sa abot kayang smartphones pero palag ang specs. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing, ako si Kuya Gizmo, peace!